Hello, ito na po yung part 2 ng how to make a canopy made of aluminum and cladding. Medyo natagalan lang po yung upload. Excuse. So, ayan po yung mga 1x2 na gagamitin. Pinutol ko na po kasi yung part 1 masyadong mahaba. So, ito niready ko na. Ayan, kung napapansin nyo, medyo naka-slant po yan. Ayan. Yan. Yan yung pinaka gagamitin natin na bubong. Yung lalagyan ng cladding. So, yan po. Tuloy-tuloy na po. So, ayan. Ito yung nando doon sa pinakaharapan. Yan. Kanto mesa po yan kasi yan po yung sa pinakagilid, left and right. So, yung iba po dyan, ayan. Yan naman po yung bandang right. Right yata yan, no? Yan. Siyempre, kanto mesa po yung bandang right. Tapos yan naman, yan. Bandang left pala. So, yan. Lagyan lang po ng bracket para magdugtong. So, tingnan nyo kung napapansin nyo yan, slant po yan. Medyo slant po kasi syempre bubong, medyo naka-slanting po para yung tubig ay dumaloy. So, medya lang po yan, in-slant ko, medya. So, yan, lalagyan na lang po yan ng mga bracket para magdugtong. So, yan, kompleto na po yan. Yan naman yata yung sa bandang kanan. So, yan, naka-slanting din po. Ayan, nakakanto mesa. So, bandang kanan naman po yan. Sa kabilang side, yan. Lalagyan lang po yan ng bracket. So, magandang ano po to kasi hindi ito na bubulok, hindi kinakalawang yung aluminum. Kadalasan ginagawang canopy, di ba, mga bakal. So, try naman natin yung aluminum. So, yan po yung panglagay sa mga gitna o naka-slant. Para siyempre po naka-slant ng konti lang naman ang slanting. Medyo lang, half inch. So, yan na po siya. Ayan, dyan po yan sa mga panggitna. Panggitna po yan ilalagay yan. Sa mga panggitna. Yan po ang pinakabubong ng canopy. So parang ano nga 'di ba? Sa bakal ginagamit ay 2x3 yung ginagamit nila, 2x3 na tubular. So ito naman ay 1x2 lang kasi magaan lang naman yung cladding. So ayan na po, nagputol na po ako ng mga bracket. Gagamitin kong bracket para pangdugtong doon. Yan, ilalagay. Diyan po dalawang ilalagay ko yan para matibay. Yan, lalagyan ko pa dyan. Saka yan, para matibay po. Siyempre, mas maganda po ang matibay pag may unos, diba? O, ayan na po. Nilagyan ko na. Hindi ko na pinakita. Ayan. Ayan na po yung mga bracket. Nilagyan ko na po pala. So, hindi ko na po pinakita kung paano ko yan. Kasi doon naman sa part 1, nakita nyo naman eh. Nirebits ko lang naman po yan. So, ayan na po yung ginawa ko. Nilagyan ko rin ng bracket. Yan yung part 1, di ba? Ayan, yung ginawa ko sa part 1. So, ayan. Nilagyan ko na rin ng mga bracket. So, idudugtong na natin. Dudugtong ko na. So, ayan po. Dinugtong ko na pala. So, ganyan lang po kadali. So, ayan. Nirebits ko lang po yan. Nirebits ko na siya. So, ayan na po ang naging hitsura niya. Ayan na po yan. So, hindi ko na po pinakita kung paano ko rinibits. Saka nilagalagari ko lang po yan, ha.
Sana po masubaybayan po ninyo. So ayan, idudugtong ko na po siya doon. Yung may bracket na yan, yan po yung bandang taas. Yan, yung bandang taas. So ayan na po, natapos ko na, dinugtong ko na. So ayan na po yung itsura niyan. Tapos yan na pong ibabaw, yan po yung lalagyan nyo ng cladding. Pwede nyo namang idikit lang po yung cladding dyan. Yan na po yung lalagyan ng cladding. So siyempre ganyan po yung paggabit nyo. Tingnan nyo kung paano paggabit. Medyo naka-islant po siya, di ba? So pader na yan. So ang gagawin nyo siyempre depende sa paglalagyan nyo. Tatapat nyo sa bintana o kaya sa pinto. So depende sa laki ng paglalagyan nyo. Kasi ako maiksi lang naman yung lalagyan ko eh. So sana po na subaybayan nyo at wag nyo pong kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat. Bye bye.